Breaking update. Hala! PNP General sumabog sa galit. Quadcom hinamon, barbers takot na. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon ang post ng dalawang PNP 4-star generals. Ang sabi nila is... Ayan, syempre bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin the General's viewpoint. Pagpatuloy natin. Sobra na kayo. Too much. Too much. Ang Quadcom is hinamon nitong dalawang PNP 4-star generals. Okay. Gusto ko yung post ni General Bato de la Rosa. Sabi niya, too much, sobra na. Sobra na. Ano yung sobra na? Too much. Too much love will kill you. General Jonard Carlos, another 4-star PNP general. So, dito, basahin ko yung post ni General Carlos. PMA class 80, I think 88 itong si Carlos, 86 si Bato de la Rosa, PMA. Police News, 22 January 25. Si General Carlos nang nagsasalita. The Quadcom detained Police Colonel Grijaldo during the Christmas holidays. He is kept in the Batasan complex since December 14, 2024 for over 5 weeks already. In the last Quadcom hearing, lawmakers challenged Grijaldo to bring out his guts so the predators in the committee can lash on him. Grijaldo simply stuck to his right against self-incrimination surrounded by the crooks. Ayun yung yung hinamon si Grijaldo para hinamon siya ni Barbers na dito mo ilabas yung tapang mo, di ba? Dito mo ilabas yung tapang mo sa amin sa harap ng Quadcom. Sa Senado ang tapang-tapang mo, parang ganun yung sinabi niya. Hinahamon niya ngayon si Grijaldo. Iba talaga kasi kapag ikaw, syempre sinabi ko nga nung nakakaraan, kapag siya nagsalita dyan, talagang wala din namang patutunguhan. Kahit anong ikatwiran mo naman kasi sa kanila, sa harapan nila, no, kahit anong sabihin mo sa kanila, no, hindi naman para paniwalaan eh. 'Di ba? Hindi sila naniniwala. No, kahit anong pruweba ang ilabas mo, walang nangyayari. 'Di ba? Sila pa rin ang kailangan maging tama. Kasi dito, diyan sa komite na 'yan, no, sa na 'yan, sila lang ang kailangan maging tama, hindi sila pwedeng maging mali. Wala silang kumbaga, wala kayong karapatan na gawin kaming mali. Kailangan, kahit sabihin natin na tama na ginagawa nyo, kailangan mali pa rin sa amin. O diba, gano'n naman ang tingin nila sa mga Duterte, diba? Kahit alam nilang tama na ginagawa ng mga Duterte, mali pa rin sa paningin nila. Kaya nga kahit sabihin mo sumagot ka dyan, baliwala rin. Isang sagot mo, 10 babalik sa'yo dyan. Knowing fully he is in their territory. I say, ito na yung hamon ni General Carlos. I say, release Police Colonel Grijaldo from his detention and file cases against him before a judicial court where he can defend himself. Or, better yet, ito, mas matinding hamon. Bring the Quadcom hearing at PNPA ground, Philippine National Police Academy, and invite all Lakans, yung mga alumni ng PNPA. Bring, parang dadalhin dun yung Quadcom. Kumbaga parang sinasabi ba dito wag dyan sa home court nyo. Dito naman sa home court namin. Parang mga ganun.
to witness how you bully and disrespect an officer of the law. Para iparamdam nila, no, kung ano yung ginagawa ng Quadcom. No, doon sa mga taong ginaganyan nila. Kasi dapat naman no, maramdaman din nila sa mga sarili nila kung ano yung ginagawa nila doon sa mga taong kinakausap at iniimbestigahan nila. 'Di ba? Ako na kasi alam nyo sa panahon ngayon talaga is talagang sila yung parang nakikita natin parang sila na yung hari. Parang sila na yung undefeated. No, hindi nyo kami matatalo. Sa panahon ngayon, ang tanong diyan, kapag natapos tong termino nito, tong administrasyon na to, nako, at makapasok yung taong pinanggigigilan ninyo sa 2028, makalagpas siya sa mga ginagawa ninyo. Ang tanong diyan, paano kayo? Malamang yung ginagawa nyo, babalik sa inyo yan. O ako na nagsasabi, hindi lang hindi lang parang dinig-dinig natin kung saan-saan. No? Kasi syempre, gano'n naman talaga Yung karma talaga is totoo yan. Babalik yan sa mga tao na talagang gumagawa ng kaganyan-ganyan. 'Di ba? Remember, sabi niya, there is saying in the academy that there will always be a time for reckoning. Karma is real. Oh, yan nga yung sinasabi ko, 'di ba? Karma is real. Sa panahon ngayon, hindi pa nila mararamdaman yung karma na yan. Siyempre, kumbaga, pabor pa sa kanila yung panahon ngayon. Pero kapag ang gulong ay gumulong na, yung nasa ilalim ay napunta sa ibabaw, doon na magsisimula yan. O siguro, kahit papano, kahit etong mga to, nananalangin to na hindi sila mapunta sa ilalim. 'Di ba? Kaya gumagawa ng paraan to. Sana manalo pa rin kayo sa etong eleksyon na to. 'Di ba? Manalo pa rin sana kayo para nandiyan kayo. Sana nga. 'Di ba? Sana nga may tiwala pa rin sa inyo yung mga tao. O depende na lang sa mga distritong nasasakupan nyo yun. 'Di ba? Malay nyo yung mga distritong nasasakupan nyo may anti-Duterte diyan, sigurado mananalo kayo. Pero sa tingin ko walang lugar na hindi anti-Duterte. Walang lugar na anti-Duterte masyado 'Di ba sa tingin nyo mga katunay? May lugar ba dito sa Pilipinas na puro talaga kunwari Quezon City, halimbawa ganun. Tingin nyo ba lahat 'yon anti-Duterte? Tapos halimbawa sa Metro Manila, sa Maynila, sa tingin nyo ba lahat 'yon anti-Duterte? O hindi ko naman sinasabing lahat 'yon pro-Duterte. Pero syempre, sinasabi ko nga kanina, hindi lahat anti-Duterte, hindi lahat pro-Duterte. May salo pa rin dyan, may pro-Duterte pa rin. Hindi lang natin alam kung gaano sila kadami. Paano yan kung marami yung pro-Duterte dyan? Sa sinasakupan nyo, di matatalo kayo ngayon. Kaya nga hininto nyo yung nyo ngayon 'Di ba? Hininto nyo yung pagtitira nyo kay BP Sara Enough is enough. Yan po ang post ni General Leonardo Carlos. Sobra na. Enough is enough. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Kasi syempre sa kapulisan natin parang nababastos na sila Parang hinahamon na 'di ba? Parang minimenos na JP Bibero, Sabaya, Dugaya Uy. Meaning siguro yung pagkakulong ni Colonel Grijaldo. Nelson Kawili. Unya, may buhato nato if too much. Wala batay angay buhaton ani kay kung ingani lang gihapon nga panay ta sulti mawalang gihapon sa wala. Ano daw ang gagawin natin? Puros lang salita, sabi niya kay Senator Batu. Badi Aaron Cole Alo, sabi niya, mas maayo sir nga naay mahimo ang Senate ani gipriso nga wala may kaso only in the Philippines Quadcom. Sinagot ni General Bato, sabi niya, kung naapay respetohay naay mahimo
ang liderato sa Senado pero binastusay na ni man. Binastusan na daw. Liao. Hindi ako makapag-comment kasi may pagka ano ba yung salitang ina ni General Makas, may Visaya na salita, Correct me if I'm wrong, mga katunay, ha. Paki-comment lang po sa comment box. Pero aantayin natin yung Tagalog ni General. Sabi niya, I place significant more trust in the word of a police officer or soldier than in that of the politicians who's done nothing but abuse their power. Oh. Tess Cagara Perida. Parang nakakatakot na magbakasyon sa Pinas sa ganitong sistema ng gobyerno. Ayan. Yan yung matinding comment talaga. Parang nakakatakot na magbakasyon sa Pilipinas ngayon. Kita niyo yung mga kababayan natin sa ibang bansa natatakot ng pumunta dito. Alam nyo, hindi na katulad dati na matatakot ka dito sa Pilipinas. Sa mga lugar dito, lalo na sa Maynila. Kasi kalat-kalat yung mga hindi pa si PRRD ang presidente nun, kalat-kalat yung mga masasamang loob. Holdupper, mamamatay tao, mga ganun, mga masasamang loob, droga. Talagang matatakot ka eh. 'Di ba? Parang hindi ka ligtas. Pero nung si PRRD ang naging presidente, talagang nakita natin na yung drogang yan, yung bisyong yan ay hindi na masyadong naging uso. Ibig ko sabihin hindi na naging uso, hindi na naging lantaran. Hindi katulad dati nung hindi pa presidente si PRRD, akala mo pwede ka na magtayo niyan pati sa palengke. 'Di ba? Dati yun ang kinatatakutan ng mga kababayan natin. Kaya minsan, ayaw namin lumabas ng bahay kasi baka mamaya paggabi na, maraming mga masasama. Ngayon, ganyan na nagiging comment. Nakakatakot nang umuwi ng Pilipinas. Kasi bakit? Ang kinatatakutan nila is yung gobyerno ngayon. Di ba? Yun na yung kinatatakutan nila ngayon. Hindi na yung mga masasamang loob. Di ba ang samang feedback yung ganun? So kayo, syempre, nasa politiko kayo, nasa pwesto kayo, kailangan humimok nga kayo ng mga ng mga investor, ng mga sa atin para ang Pilipinas umunlad. So kung gantong mga comment na nadidinig natin, sa mga kababayan pa lang natin, ganyan na nagiging komento nila, paano pa kaya yung mga investor sa ibang bansa? Paano sila mag-i-invest sa atin kung ganyan kayo kagulo? Kung lahat kayo gusto nyong pagharian ng gobyerno. Di ba parang ganun? Di ba? Nakakapag-isip sila ng ganun sa inyo. Imbis na mag-isip sila na delikado yung mga taong masasama dyan sa labas, kayo ang iniisipan nila na masasama. At ang masama, nasa loob. Hindi sa akin ang gagaling yan, pinaliwanag lang natin yung sa comment. Taga-ibang bansa ito si Tess. Jingjing Arubo, kung nagpakita ka o kaisog si Marbel nga ipaglaban iyang mga tauhan ug mobarog, walay mo abusar, that's a simple logic. Pero kay Sino ba si Marbel? Yun lang pinakinggan ko. Wala yan, di kikibuyan. Alam niyo naman kung kanino yan. takom iyang baba ug wala siya igong pulong nga kondinahon ug ang madismaya siya gibuhat. So wala daw ginagawa ang PNP chief kaya ganyan nangyari. Sa AFP po magandang nangyari. Kasi di ba may dalawang army officer na nasasangkot doon sa alleged misuse ng confidential funds ni VP Sara. Iimbestigan sana. Kaya lang, hindi na nila itinuloy. Okay? Bahala na daw ang AFP mag-imbestiga doon sa dalawang army officer. So, ganon din sana ito. So, tama yung challenge ni General Carlos na kasuhan na lang. I-release din kasuhan kung anong kaso. Or, ilipat ang Quadcom hearing sa PNP grounds na nandun ang mga PNP alumni. Ayun, mas maganda yun. Ilipat na lang doon sa PNP grounds yung investigasyon na yun. Diba? Para magkaalaman, diba?
Siyempre, ikaw dito ka sa teritoryo mo eh. Nandiyan ka sa teritoryo nyo. Kumbaga, dyan sa kamera o. Mag-iimbestiga kayo dyan sa teritoryo nyo. Ano ba ipapalag nung iimbestigahan nyo dyan? Diyos ko naman kami, nanonood kami na sa Duterte eh. Di ba? Kahit nga sa Duterte, kay BP Sara, wala kayong respeto. Kay Tatay Digong na dating presidente na nire-respeto nyo, wala din kayo respeto. Oh, paano pa kaya yung mga simple lang? Yung mas mabababa pa sa kanila? Oh, di ba? Kung ganyan-ganyan ninyo. Natin kung anong mangyari. Tapos naghahanap kayo ng respeto sa taong bayan. Di ba? Kung ganyan ang pinapakita nyo kasi sa taong bayan, kahit anong panlilimos nyo ng respeto, hindi kayo re-respeto ng taong bayan. Oh, di ba? Hindi kayo re-respeto niyan. Kasi ang pinapakita nyo sa kanila, yung pagiging barako nyo. Kapag kaharap nyo yung mga taong iniimbestigahan nyo, tama man o mali, binabarako nyo. Di ba? Hindi nyo binibigyan nga minsan, para nakikita ko, hindi nyo binibigyan magpaliwanag eh. Hindi nyo binibigyan ng pagkakataon eh. Kung magpaliwanag man talagang binabarag nyo lang. O hindi katulad sa Senado, nabibigyan talaga ng pagkakataong magsalita. O, di ba? Post ni General Orlando De Leon. 10 hours ago, post niya ito. The curse is finally setting in. Curse sa Ilocano, lunod. Sa Bisaya, tunglo. Sa Tagalog, ano bang Tagalog ng curse? Sumpa. Sumpa yun. So, sino ang sinumpa? Ang tinutok Baka kung sino yung kasumpa-sumpa. po ni General De Leon ay ang post ni Doc Loren Badoy tungkol sa Marcos family, specifically tungkol kay Senator Amy Marcos. So basahin ko itong post ni Doc Loren Badoy. This is what I mean by blood money. When your father, meaning Marcos Sr., he steals from the Filipino people to the point where he is given the distinction by the Guinness World Record as the greatest plunder by a government official. Yes, recorded po yan. Hindi mo na mabubura. Publicize yan throughout the world. Marcos Sr., the greatest plunder sa buong mundo. And you have money coming out of your ears, but guess what? You become a family of blank friends. Hindi ko babanggitin kaya masama yung generations hence, sakit noon. It's like what Robin Williams said, blank. Again, masama yung word. Blank was God's way of saying I had too Daming much blank yan, money. And you have all the money in the world to have all the plastic surgery you want and end up looking like a goldfish. Kasi may pinablis dito ni Doc Badoy na itsura, picture ni Senator Amina. Talagang ito, no? Yung pinagkaingat-ingatan ng kumbaga yung di ba yung mga Marcos nga, nasira yung pangalan. Syempre, sinira ng mga kritiko nila. Lalong-lalo na ng mga dilawan. Sinira yung pangalan nila. Ngayon, di ba, nung nanalo sila, kaya nga sila nanalo is parang binawi uli, yung bumawi sila. Kumbaga pinatunayan nila na mali yung iniisip sa kanila. Nabura na sana wala nang problema Burado na sana yung mga talagang ibinibintang sa kanila, inaano sa kanila, inaakusa. Talagang okay na 'Di ba? Okay na yung tandem ni BP Sara tsaka ni PBBM tsaka yung pagkakaibigan nila ni Amy. 'Di ba? Kaso nga lang talaga wala Mas sinunod nila si Tambi. O kaya na naman eto na naman. Sayang yung paghihirap na ginawa nila para linisin ang kanilang pangalan. 'Di ba? Sayang talaga, ang daming nasayang. Bumalik na naman sa ganto, sumariwa na naman sa mga tao kung ano yung mga ibinibintang sa kanila dati. 'Di ba? Imbis na nabura na lahat, mas lalo pang nadagdagan, mas lalong pumangit yung image nila. Hindi magandang tignan yung mukha. Or the ancient Takay mo, napunta na rin tayo sa mukha. keeper desperately dancing and begging for our votes. SMH, kawawa naman to. I heard she's really desperate because she senses the hatred of the Filipino people for her and her family. Baka next week, maghubad na yan. Will that surprise you? Knowing how power-hungry the family is, no vote for Amy Marcos. Nako, wala na. Talagang marami talagang tao
ang talagang dismayado na rin kay Senator Amy. Hindi naman natin sila talaga masisisi. Siyempre, parang ang nagdala kasi kay VP Sara dyan si Senator Amy. Kumbaga yung tiwala, yung binigay na tiwala ni VP Sara, tapos yung ginawa kay VP Sara parang nilaglag siya sa ere. Iniwan siya sa ere no nandiyadyaan na nagkaroon na ng indulto. Na kung ano-ano yung sinabi kay VP Sara, ibinintang na masasama. No? Na hindi natin sila nadidinig na pinagtatanggol si VP Sara. Although kaya naman nilang ipagtanggol si VP Sara kung gugustuhin nila. Never again. So yun, mayroong litrato na siguro edited na ito. Hindi naman ganyan ang mukha ni Senator Amy Marcos. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.